So dito nga muna yan magsisimula kay Beans dahil dito ay nagpapanik na nga etong si Beans at ang sabi niya nga dyan na meron kasing malaking problema at ang kausap niya dyan ay etong mga Zodiacs na. So dito ang sabi ng mga Zodiacs ay sakto yung dating ni Beans umupo muna siya kasi may importanteng sasabihin si Chidel sa kanila. But then ay etong si Chidel baling ngayon siya dyan kay Beans at ang sabi niya ay unahin muna etong kay Beans kasi nga parang importante, urgent yung sasabihin ni Beans. So ito sabi niya, oo, importante talaga. So kaya ito, open kagad ni Beans etong monitor at pagka open niya dyan ay labas na nga dito etong si Haring Hoy-Guru. At so dito, ang sinasabi ni Haring Hoy-Guru na meron nga raw na vast amount o malaking amount ng resources at pati na rin ng pagkain na hindi pa nagagalaw at talagang nakareserve nga raw yan para sa future ng sangkatauhan. At so dito ay medyo nagugulat ng konti itong mga Zodiacs at ang sabi nga nila dyan, teka, sinasabi ng lalaki na to na merong vast amount ng resources, hindi kaya ang tinutukoy niya dyan? At sabay dito, ang tuloy ngayon ito ni Haring Hoy-Guru na itong empire niya, itong Kakin Empire ay nagde-declare na aabutin na nila, gagawin na nila yung pangarap ng sangkatauhan at kaya naman mag-a-advance na sila ngayon at i-reach na nila, pupuntahan na nila ngayon itong Dark Continent. At so dito ay napapatahimik na itong mga Zodiacs kasi nga ang sabi nila dito, Dark Continent, Forbidden Region, Ultimate Tabo nga raw yan, sabi nilang ganyan. So ipinagbabawal nga kasi na puntahan itong Dark Continent. At so pagkatapos niyan ay dito tanong itong si Kansai, sabi niya nga dyan, ano ba yung Dark Continent na yan? So wala pa siyang malay dyan, di niya pa alam. So dito nagagalit itong si Clark kasi nga walang alam itong si Kansai. At so dito sagot itong si Jel at ang sabi niya nga dyan na itong Dark Continent nasa labas yan ng world map at meron dyan na iba't ibang klaseng entity at sinasabi nga na dyan ang galing yung mga magical beast. At so dito ang tuloy ngayon ni Maizai na makikita o mababasa sa mga ancient documents na sa tuwing pumupunta yung mga tao doon dati ay lagi sila nakaka-encounter ng catastrophe o kung tawagin ay great calamities. At so kaya naman dahil doon over 200 years hanggang ngayon yung V5 ay nag-sign sila ng treaty na kung saan nag-a-agree sila na i-leave alone na o pabayaan na yung Dark Continent na yan at ibig sabihin nun ay wag nang puntahan, pinagbabawal ng puntahan yung lugar na yon. So kaya sila nagugulat kasi nga bawal puntahan yun pero dinedeclare ni Haring Hoy-Guru na pupuntahan nila yung Dark Continent. But then ay dito sa pagpapatuloy nga ni Haring Hoy-Guru, ang sabi niya nga dyan na nonsense na magpatali pa sila sa mga superstitions o sa mga sabi-sabi ng mga ibang bansa patungkol nga dun sa Dark Continent na yon. At eto na nga raw yung panahon na kung saan dapat na silang mag-arise o kumilos dahil nasa modern world na nga sila o nasa modern society na sila. At so dito habang pinapanood nila itong si Haring Hoy-Guru ay biglang napasalita dyan itong si Sayo, ito yung unggoy. At ang sabi niya nga dyan na aba yumabang nga itong Kakin Empire porket lumalago o lumago na talaga yung kanilang economy. So ngayon ang tanong nga nila dito, pupunta sila dun sa Dark Continent pero may way ba sila para pumunta dun? Habang ito naman si Black, ang tanong niya nga dyan na itong Kakin Empire ba, kasali ba yan, pumirma ba yan dun sa kasunduan na bawal pumunta dun sa Dark Continent? At so ito, sagot itong si Chidel at ang sabi niya nga dyan na mukhang hindi sila pumirma dun sa kasunduan na yon. So ibig sabihin, hindi sila affiliated, hindi kasali yung Kakin Empire dun sa kasunduan na bawal pumunta sa may Dark Continent. At so now, ang paliwanag ni Chidel ngayon dito na 30 years ago ay may insidenteng nangyari na kung tawagin ay History's Quiet Revolution. At itong insidente na to ay tinake advantage siya ng Kakin Empire. So kaya naman sa pagiging social imperialism ng Kakin Empire ay naging parliamentary democracy na sila. At sa event na rin na yan, dyan na rin nila tinanggal yung pangalan ng royal family sa bansa nila. So kaya nga itong Kakin Empire ay sinasabi na talagang bagong bansa na yan. But then ay habang nagpapaliwanag dito si Chidel ay biglang singit etong si Beans at ang sabi niya nga dyan na teka lang, makinig kayo kasi eto na yung problemang sinasabi ko. At then after niyan ay dito tuloy sa pagsasalita si Haring Hoy-Guru at ang sabi niya nga dyan na since sila Kakin Empire yung maglilid papunta sa mga tao dun sa may Dark Continent, kaya ang ginawa nila ay nag-hire sila ng isang taong mapagkakatiwalaan talaga na siya magdadala sa kanila dun sa Dark Continent.
At then dito biglang labas ang monitor etong si Chairman Netero. At then ay eto biglang salita etong si Haring Huiguru. At ang sabi niya nga dyan, eto makinig kayo, ipinapakilala ko sa inyo ang anak ng legendaryong pro hunter na si Chairman Netero, si Beyond Netero. At eto nga labas na dyan etong si Beyond. Kaya naman nagulat ngayon dito talaga ng husto etong mga Zodiacs. At ang sabi nga nila dyan, teka, may anak si Chairman Netero, walang pamilya yan ah. So yan yung pagkakaalam ng mga Zodiacs. But then ay dito nga salita-salita lang etong si Beyond. At habang nakikinig dyan itong mga Zodiacs, yung iba sa kanila napapaluha na kasi nga sabi nila dyan na wala nang dapat patunayan. Kitang kita na talagang anak yan ni Chairman Netero kasi nga halos pares na pares daw talagang magsalita etong si Beyond at saka si Chairman Netero. Tapos pati yung galawan ni Chairman Netero o ni Netero, ganun din yung galaw neto ni Beyond. At so dito ang sabi ngayon ni Beyond na kahit sino yung gustong sumama sa kanya ay hindi niya yan tatanggihan, hindi niya yan tututulan. So kahit na anong klaseng lahi ka o ano yung gender mo o yung edad mo, pag gustong sumama dito kay Beyond, isasama niya dun sa may Dark Continent. Lahat pantay-pantay, sabi niyang ganyan. At ang dagdag niya pa dito na lahat ng obstacle na meron sila o dadaanan nila, lahat yan lilinisin niya, sabi niyang ganyan. So kaya naman dito taas na ng kamay etong si Beyond. At ang sabi niya nga dyan na isa lang yung dapat gawin na kung sino yung gustong sumama sa kanya, yun ay mag-step forward. So pumunta nga lang daw sila dito sa may Kakin Empire at pinapangako niya na lahat silang sasama kay Beyond ay dadalhin niya doon sa may Dark Continent. At so pagkatapos niyan ay dito nga talagang natulala na shock na lang husto itong mga Zodiacs dyan. So badamp ngayon yung puso ng mga Zodiacs dyan. But then ay pagkatapos nito ay biglang katahimikan ngayon yung bumalot sa loob ng kwarto. So walang kibuan, walang imikan para sa mga Zodiacs dyan. But then ay dito nga napatingin tuloy itong si Vince dyan sa mga Zodiacs. At ang sabi niya nga dyan na lahat na itong mga Zodiacs ay na-waver nga sila, na-shaken sila. So di niya naman daw masisisi itong mga to kasi nga kahit siya narinig niya kung paano mag-speech si Chairman Netero doon mismo kay Beyond. But then, ay dito nga salita na etong si Beans. At ang sabi niya nga dyan, actually, may dalawang seeding iniwan si Chairman Netero. At eto nga, biglang bigay niya ngayon dito yan sa Zodiacs. At eto, nagulat ulit itong mga Zodiacs. Sabi nga nila, dalawa. So alam ni Chairman Netero na mangyayari itong bagay na to. At so dito, ang sabi nga ni Beans, ang bilin sa kanya ni Chairman Netero na kapag may lumabas at nagkiklaim na anak nga siya ni Chairman Netero, ay ipakita itong CD na to sa lahat ng mga Zodiacs. At dapat nga kompleto yung Zodiacs dyan. Pero dito nga biglang salita itong si Kansai. Sabi niya panoorin na nila itong CD na to. Pero ito nga sabi nga ni Clark, hindi nga pwede kasi ang condition dapat kompleto silang mga Zodiacs bago panoorin yung CD na yan. Pero ito nga sabi nga ito ni Unggoy ni Sayu na malabo mangyari na makompleto sila kasi nga mahirap matrak itong si Jing. Imposibleng matrak si Jing, sabi niyang ganyan. Habang itong si Botobay, ang sabi niya naman dyan na si Pariston sa mga gantong oras nandoon lang yun sa may office niya. Pero ito nga sabi nila Sacho, nila Ginta, malabo na mangyari yan kasi nga hindi na vice president diba itong si Pariston. At then after nga dyan ay habang nagkakagulo ngayon itong mga Zodiacs ay biglang salita na itong si Chidel. At ang sabi niya nga dyan na bago sila magkagulo ay sasabihin niya muna yung dapat sasabihin niya nga kanina. At kasi nga parang related yun ngayon sa nangyayari sa kanila. At then ay pagkatapos niyan ay talo na nga dito yan sa isang lugar kung nasaan eto na sila Beyond Netero. At so dito ay sinasabi nga kay Beyond na milyon na yung nakapanood dun nga sa ginawa nilang declaration. At ang dami ng tao, 100,000 na yung tao ngayon na nag-a-apply na gustong sumama sa may Dark Continent. Pero dahil nga dyan yung V5, kinokontak sila ngayon at sinasabi na i-withdraw nila itong sinasabi nilang announcement na pupunta sila dun sa may Dark Continent at pirmahan nila yung kasunduan na bawal ngang pumunta o hindi nila pupuntahan yung Dark Continent na yon. At so dito, tanong ngayon ni Beyond itong isa sa mga kasama niya. At ang sabi niya nga dyan, anong araw ba yung gagawin para pumayag yung V5 na maglayag sila o pumunta sila dun sa Dark Continent o sa outside world. At so dito sagot na itong lalaki. At ang sabi niya nga dyan, ang gagawin, dapat magpasa ng application form itong si Beyond. At ngayon, titignan kung kasama si Beyond dun sa mga i-check na application form papunta sa may outside world o sa may Dark Continent. So maraming checking, maraming procedure pa yung mangyayari. At aabutin nga raw ng halos kalahating taon na itong si Beyond sa paghihintay. Tapos, hindi naman sure kung papayagan nga si Beyond na maglakbay papunta dun sa may Dark Continent. But then, dito biglang nairita itong si Beyond. Sabi niya nga dyan
tumigil na itong lalaki kasi nga ang daming sinasabi. Pero biglang salita pa dyan itong si Beyond at ang sabi niya nga dyan, pero siguro kahit napayagan nga siya ng V5 na pumunta dun sa may Dark Continent ay hindi rin daw siya makakakilos ng malaya kasi parang mangyayari dyan ay babantay-bantayan itong si Beyond para siyang isa-surveillance ganyan. Kaya bali ang mangyayari daw niyan parang nag-sightseeing lang itong si Beyond dun sa may Dark Continent. So kaya ayaw sumunod ni Beyond sa mga V5 na yan. So kaya nga i-ignore na nga lang daw nila yung mga pag-contact o yung mga pagtawag na ginagawa sa kanila niyan. Pero pagkatapos nga niyan ay dito na pinakita ngayon etong team ni Beyond na kasama niya nga ang pupunta dun sa may Dark Continent. At dito ang sabi ngayon ni Beyond na hindi niya nga ito turn down kung sino man yung gustong sumama sa kanya papunta dun sa outside world. Pero dudurugin niya kung sino man yung humadlang sa kanya. At so dito tingin-tingin sa kanya ngayon itong mga bata niya at kasama nga dito sa grupo niya itong si Pariston na. So ito si Pariston tingin-tingin lang dyan kay Beyond, tapos ayun medyo ngingiti-ngiti lang siya dyan. But then ay pagkatapos nito ay talo na nga dito naman sa side ni Chidel at ang sabi niya nga dito sa mga Zodiacs na kasama niya na etong si Pariston at etong si Jing ay nagbigay na nga sa kanya yan ng request na nagsasabing magkukwit na nga sila sa pagiging Zodiacs. At eto si Chiden, pumayag naman daw siya dyan. So kaya nga, silang nandiyan dyan sa loob ng kwarto. Sila ng araw talaga yung natitira o kompletong Zodiacs na sila dyan. So kaya nga, di na nila kailangang hintayin pa etong si Jing at saka si Pariston para panoorin yung CD. Pero maliban pa dyan, ang isa pang sinabi nga ni Chidel dito na galing mismo sa V5 ay meron silang special mission at yun ay yung i-hunt etong si Beyond Netero na. At so pagkatapos niyan, is yan guys, so hanggang dito lang itong chapter na to at ayan ay sana nga ay nagustuhan nyo o matripan nyo etong si Dark Continent Expedition arc natin. So huwag di pala kalimutan mag-iwan ng like kung natripan nyo etong si Hunter natin at hintay-hintay lang para sa mga kasunod nito at para dun pa sa ibang mga update ni Saitama o ni Kalbo.